Hi, what's up everyone? It's me, Amazing Andy. Welcome back to another vlog! For today's adventure, samahan niyo ako dahil pupunta tayo sa isa sa pinaka-interesting na museum dito sa New York, ang MoMA PS1 sa Jackson Avenue, Long Island City, New York. To be honest, matagal ko nang gustong puntahan ang museum na ito. Alam ko na connected siya sa Museum of Art sa Manhattan, pero curious talaga ako kung ano ang pinagkaiba niya. And after spending few hours here, masasabi kong sobrang iba niya talagang experience. Pagdating ko pa lang sa labas ng building, napansin ko agad na hindi siya mukhang typical museum. Wala kang makikitang napakalaking glass entrance o grand staircase. Para lang talaga siyang lumang school building at interestingly, iyon talaga ang history nito. Ang building na ito ay dating public school 1 na itinayo noong huling bahagi ng 19th century. Imbis na mawala sa paglipas ng panahon, binigyan ito ng panibagong buhay at ginawang tahanan ng contemporary art. Feeling ko ang ganda ng idea na noon kasi imbes na burahin ang history ng lugar, ginawa nila itong parte mismo ng museum experience. Habang naglalakad ako sa loob, parang bumabalik ako sa isang lumang paaralan. Makikita mo pa rin ang mga mahabang hallways, mataas na kisame, at dating mga classrooms. Pero ngayon, ang bawat classrooms ay puno ng mga artworks, installations, videos, sculptures, at kung ano-ano pang mga creative works. Ang ganda ng contrast kasi lumang-luma ang building pero napaka-modern at minsan futuristic ang mga artwork na makikita mo dito. Wow, bongga! Isa sa mga unang realization ko habang umiikot ako ay iba talaga ang contemporary art. Hindi ito katulad ng mga museums na puro famous paintings o historical masterpiece ang makikita mo. Dito, ang focus ay nasa ideas. Minsan, simpleng object lang ang nasa harap mo pero kapag binabasa mo ang concept, mapapaisip ka. May mga artwork na sa unang tingin mo lang ay parang, ha? Ano ba ito? Pero habang mas matagal mong itong tinitingnan, mas maiintindihan mo ang gustong sabihin ng artist. At doon mo ma-realize na hindi pala lahat ng mga art ay kailangan maging maganda sa paningin. Minsan, mas mahalaga ang tanong na iniiwan nito sa inyong isip o kaya kaysa sa sagot. Ang isa pang nagustuhan ko rito ay walang pressure. Walang nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong mararamdaman o iisipin. Ikaw mismo ang bahala mag-interpret. May mga artwork na mapapangiti ka na lang, may mga artwork na medyo malilito ka, at meron ding mga gawa talaga na napaisip ka tungkol sa buhay, sa lipunan at iba't ibang mga karanasan ng tao. Feeling ko iyon ang magic ng contemporary art. Hindi siya nagbibigay ng isang tamang interpretation. Depende talaga kung sino ang tumitingin. Habang papunta ako sa iba't ibang galleries, napansin kong ang bawat room ay parang may sariling personality. May isang gallery na halos tahimik lang, minimalist ang setup, at isang artwork lang ang halos sentro ng buong room. Pagkatapos, paglipat mo naman sa kabilang gallery, biglang may napakalaking installation na halos papapatingala ka talaga. May mga room na may mga sound effects, may mga video projections, may mga photography, at may mga sculptures na gawa sa mga materialis na hindi mo akalain na pwedeng gawing art. Kaya, bawat bukas mo ng pinto, parang may mga bagong sorpresa. Isa sa mga bagay na talagang nagustuhan ko rito ay kung paano nila ginagamit ang mismong building bilang bahagi ng exhibition. Hindi nila itinago ang pagiging lumang school nito, sa halip isinama nila ang history ng gusali sa experience.
So habang naglalakad ako sa dating mga classroom, naisip ko kung ilang mga estudyante kaya ang dumadaan dito. Ngayon, ibang klase na ng pagkatuto ang nangyayari rito. Hindi math o science ang pinag-aaralan, kundi creativity, imagination at iba't ibang pananaw mo tungkol sa art perspective. Di ba, bongga? Habang tumatagal ako sa museum, napansin ko rin na bumabagal ang pacing ko or ang aking paglalakad. Siguro dahil araw-araw nating buhay, sanay tayong laging nagmamadali. Most likely dito sa New York. At the same time, scroll dito, swipe doon, next agad. Pero kapag nasa museum ka, parang kusa kang napapahinto. Tingnan mo muna ang artwork. Babasahin mo ang description nito, pag-isipan mo kung ano ang gusto nitong sabihin. At honestly, ang sarap ng pakiramdam ng ganung experience. Para kang binibigyan ng pagkakataon na huminga at maging present sa moment. Isa sa mga dahilan kung bakit espesyal ang museum na ito ay dahil kilala ito sa mga nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga emerging artists. Hindi lang dito pinapakita ang mga sikat na pangalan sa artwork. Dito nagsisimula ang mga bagong artist na may kakaibang idea at bagong paraan sa pagpapahayag. At sa tingin ko, napakahalaga nun kasi kung walang lugar tulad ng MoMA PS1, baka maraming magandang idea ang hindi kailanman makikita ng publiko. Napansin ko rin ang iba't ibang reaksyon ng mga tao. May mga tahimik lang, nakatingin sa artwork ng ilang minuto, may mga estudyanteng may notebook at nagsusulat, may mga magkakaibigan na nag-discuss tungkol sa meaning ng isang installation, may mga tourist na simpleng nag-enjoy lang at nagkukuha ng mga pictures like me. At doon ko naisip na isang museum lang ito, pero bawat taong pumapasok dito ay may kanya-kanyang experience na inuuwi. Isa rin sa mga favorite moments ko ay yung simpleng paglalakad lang sa hallways. Walang dramatic na nangyayari pero tahimik lang ang paligid. Minsan, kailangan din natin talaga ng mga ganitong klaseng lugar. Yung walang pressure, walang ingay, walang kailangang habulin. Isang lugar kung saan pwede kang mag-observe, mag-isip at mag-reflect. Di ba, Bong? Pagkatapos kong libutin ang museum, pakiramdam ko ay hindi lang pictures at video ang nauwi ko. Mas marami akong nauwing inspiration. Na-realize ko na ang art ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mga magaganda, tungkol din ito sa pagkwento, pagtatanong, at pagbibigay ng bagong perspective sa mga bagay na akala natin ay ordinaryo lang. At iyon siguro ang pinakamagandang lesson na nakuha ko sa pag-visit ko dito. Hindi kailangan maintindihan ang lahat ng bagay para ma-appreciate. Minsan dapat magiging curious at maging bukas sa iba't ibang paraan sa pag-intindi sa ating mundo. Kung sakaling mapadpad kayo dito sa Queens, New York, I highly recommend na bisitahin ninyo ang MoMA PS1. Kahit hindi kayo mahilig sa art, feeling ko ma-enjoy pa rin ninyo ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa artworks, tungkol ito sa experience, sa pag-reflect, sa pag-discover ng mga bagong idea. Isa itong museum na talagang mapapaisip kayo. At baka tulad ko rin, makauwi kayo ng mga bagong appreciation sa creativity ng mga tao.
Diyan nagtatapos ang ating museum adventure for today. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin habang ine-explore natin ang isa sa pinaka-creative na museum dito sa New York. Sana may natutunan kayo at sana ma-inspiring kayo sa pagbisita sa iba't ibang mga museum dahil ang bawat isa sa kanila ay may mga sariling kwento at naghihintay lang na matuklasan. Kung nagustuhan nyo ang vlog na to, huwag kalimutang i-like ang video at mag-comment kung ano ang paborito nyong mga museum o kung saan pa ang gusto nyong explore natin at syempre mag-subscribe rin kayo. Of course, share this video to your friends para mas marami pa tayong mga cultural adventures at museum na mapupuntahan. Of course, mga Broadway experience, opera, and many more. Thank you very much for watching. Ingat lagi and I'll see you in our next vlog. Bye everyone!